So, District 1, okay, kasi inano ko muna mga kaloys, sino yung District 1 sa time ni Duterte? At yung time na naging senator, si Senator Amy. Kasi 2019, okay, naging senator si Amy. So, sino yung senator, o sino yung district engineer, let's say, 2019 to 2022, di ba? Yun yung, ano, kasi dun, yung nakita natin yung 2 billion na diskaya sa flood control projects pa lang yun. Hindi pa kasama dun yung mga yung mga bridges, mga roads, di ba? Wala pang listahan sa website ni BBM. So isa pa din yun, di ba? Na mayayari talaga si Villar. So dito mga kaloys, ito yung unang lumabas kasi kinonect ko may connection ba yung district engineer kay Amy at kay Villar? At ito na mga kaloys, lumabas. Okay? Itong si engineer, ito po ay suspect pa lang natin. We are not saying na siya talaga yung bagman or bagwoman. So, dito, District Engineer 1, okay, si Maria Venus Torrio. Okay? Sa Ilocos Norte. Tapos dito mga to, sa article na ito ay nagdi-discuss sila about projects. So dito mga kaloys, dahil nga daw yung Rudy Fariñas Bypass Road ay nagko-cost pa rin ng traffic, so gagawan sila ng bridge. Magkano yung cost ng bridge? Kaya nga gusto nating ilabas na ni BBM yung listahan ng bridge kasi di ba nakita natin flood control projects, yung mga bridge naman at roads para ma-check din natin. Di ba? Kung baka may ghost din pala. Right? So, eto mga kaloys, kasi di ba ang DDS mahilig nga sa ghost witness, di ba? Hindi nagpapakita. So si Bato naging ghost na rin. So eto mga kaloys, dito talaga yung niya nasaan ba yung pangalan ni Villar? Ito. Okay. Di ba ang racket is yung ibang mga corrupt na congressman or senators makig-connect sa DPWH para magkaroon sila ng project. At kung magkaroon sila ng project, i-connect sila dun sa di ba, district engineer, at yung district engineer na at saka yung politician mag-uusap. Oy, may project ako na or may budget na 1 billion. Saan to ilalagay? O ang district engineer maglalagay kung saan. So kahit yung sa Quezon City na walang baha, nilagyan ng flood control projects para lang lumabas yung pera. Diba? Yun yung nangyari. Kaya bumaha tuloy dun sa area na hindi binabaha. Diba? Tingnan mo kung gaano ka talaga demonyo talaga tong mga corrupt. So, eto mga kaloys, sabi niya dito siya mismo nagsabi to, district engineer nag-request daw itong si senator, okay, Amy Marcos ng project kay Mark Villar. Boom! So dito mga kaloys, the probability is very high na ito yung pork barrel ni Amy. Okay? 'Di ba? Magsimula ang pork barrel sa project, right? Project ng flood control, 'di ba? Imagine kailan ang article na ito? Okay, kailan nilabas tong article na to? 2019, October, 'di ba? Ilocos Times. So ibig sabihin to time to ni Duterte. Magkano ang project na gusto nila? Okay, estimate. So sabi dito mga kaloys, okay, sabi ni Engineer Torrio, okay, sabi niya, ang cost daw noong bridge na yun, nakita ko sa around 12 kilometers, 1 billion pesos, tumataginting na 1 billion pesos. Magkano ang kickback? 20 to 30. Diba? So magkano yun mga kaloys? Sa 1 billion, so meron kang around 200 to 300 billion. Easy money, diba? Meron pang advance yan kung sinong contractor. Kaya nga, eto mga kaloys, hindi pa natin ma-verify ito kasi wala pa yung listahan ni BBM dun sa kanyang website about sa mga bridges kasi flood control yung nakikita natin. Pero yun sa flood control nga, may nakita na tayong 2 billion pesos worth of projects na binadgeta noong 2021 na i-implement sa 2022. So yun na nga, nag-connect doon sa sinabi ng BFF ni Liza ni si Gadon na may connection itong si Amy at ang Diskaya. Diba? Takot ba si Amy na kung maipit na itong Diskaya ay baka ituro siya? Alam mo mga kaloys, mali din ang diskarte ni Amy eh. Diba? Inunahan niya eh. Diba? So, parang sa Diskaya, useless na ituro natin si Amy. Sira na siya.
Di ba? Kaysa yung nagkunwari nakakampi si Aimee ni BBM at itinuro ni Diskaya na nagbigay yan ng project sa amin. Ayun, medyo matatamaan pa yung yung BBM administration na parang pinoprotektahan mo yung kapatid mo, magnanakaw pala, ganun. Pero ayun na nga, sinunog na ni yung tulay ni Aimee, di ba? Tapos dinamay pa yung anak ni BBM. So 1 billion, imagine mga kalisa, kung mas malaki ang budget ng project, mas malaki ang kickback mo. It's directly proportional. So, ang tinanong ko mga kaloys, kailan ba itong engineer na ito na-appoint sa Ilocos Norte? Kasi kailangan natin yung background niya eh. So, binalikan ko dito mga kaloys, si Mark Villar pala ang nag-designate bilang district engineer ng 1st District. Well, Mark Villar So, ganun din siguro ka-close itong si Aimee at saka si Mark Villar. Okay, kaya tahimik din si Aimee about Mark Villar. Di ba? Na ngayon ay makakasuhan din si Mark Villar kasi marami ding nakita na mga projects doon sa mga lupa ng Villar. Yung roads na kinabang sila sa pera ng taong bayan. Pero ang makinabang ang negosyo nila at makukulong nga daw si Villar. Di ba? So ito yun mga kaloys, ang nakita natin na si Villar ba talaga naglagay. Yes. Galing po sa DPWH na website ito. Yan, okay? Diba yung pag-appoint? Yan. Signed, Mark Villar, Secretary. Engineer Maria Venus Torrio. Diba mga kaloys, ang nalaman nga natin nun sa hearing, diba, na bawat congressman ay meron niyang partner na district engineer. So yung mga corruption nila, the probability is very high na alam ng district engineer. So dapat lahat ng district engineers may imbestigan kasi alam nila. Kasi sila ang lalapitan ng mga congressman eh. So isa pa mga kaloys ay ito na nga, nalipat na pala siya. Kasi di ba na-appoint siya nung ni Villar, nalipat pala siya sa time ni Duterte. Ito kaya ang reason kung bakit galit na galit itong si Aimee mga kaloys. Kasi nakita natin dun sa time ni nung budget na pinakita ni BBM sa flood control sa ating previous analysis, na bakit from 2 billion project ng Diskaya, nung umupo si BBM, naging 100 million na lang. So ibig sabihin nun, di ba kung may kickback yun, bumaba. Kaya during that time din, hindi natin naintindihan bakit ito si Aimee ay hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang kapatid, diba, laban sa mga Duterte, at galit na galit siya kay BBM. Kaya nagtaka tayo. At yun na nga, nakita nga natin na walang iba tayong paghinalaan kung kaninong project ito, kundi kay Aimee. At yun na nga nakakalungkot mga kaloys, parang pera over sa pamilya na, diba, antindi. Mayroon na tayong parang nakita-kita, diba, na may mga pamilya nag-aaway-away dahil sa lupa, nagpatayan, di ba? Pero ito nga, di ba, sa politika din pala din, dahil sa utang na loob sa isang politician, ilalaglag mo ang yung pamilya, di ba? Na wala ka ng, hindi mo na iniisip kung ano yung magiging result. Kasi pati anak mo dinamay mo na rin eh. Di ba? Anak ng kalaban mo dinamay mo, lahat-lahat na eh. Gusto mong sunugin talaga lahat, di ba? Thank you for watching our videos. Please don't forget to click the subscribe button and the bell notification icon so you will be notified of our latest videos. And please do like and share all our videos. Maraming salamat po. And for more information, you can visit our website at bagonglipunan.com. You can also follow us on Twitter and TikTok at bagonglipunan72. Let's make Philippines great again. Marcos pa rin.